Natatandaan niyo ba ang kahulugan ng disaster risk management at hazard? Kung gayon, sa video naman na ito ay tatalakayin natin ang mga kalimitang problema ang hinaharap kapag hindi agad nalabanan ang mga hazard o kaya'y hindi maayos na isakilos ang disaster risk management. Una, pagbaha. Kapag binabaha ang mga gusali, nagkakaroon ito ng malalaking sira sa simento, dingding, kahoy, at bakal na bumubuo sa mga gusaling ito. Mas malala rin ang nagiging sira sa gusali habang mas tumatagal ang pagtigil ng baha sa loob, kung kaya't mahalagang tawagan agad ang action restoration na tumutulong sa pagtanggal ng baha. Pangalawa, sobrang halumigmig. Ang sobrang halumigmig ay maaaring magdulot ng sira sa paglipas ng panahon kahit walang naiwang baha o tubig sa isang lugar matapos ang bagyo. Kinakailangan ng pagsusuri sa sira ng tubig upang matukoy ang kailangang proseso para maitigil ang unti-unting pagkasira ng infrastruktura tulad ng structural dying or dehumidifying. Pangatlo, amag. Ang mabilis na pag-usbong ng mga amag ay resulta ng pagbaha o natirang halumigmig pagkatapos ng bagyo. Ito ay nakatago sa madilim at hindi kalimitang ginagamit na lugar tulad ng attic o basement. Mapapansin na lamang ang mga ito sa pagkakaroon ng karamdaman sa kalusugan. Isa sa mga solusyon sa karanasang ito para maiwasan itong lumala ay ang tinatawag na mold remedial. Pang-apat, mga tubong sumabog o nagyelo. Ang mga hindi inaasahang paglamig na nakapagtatanggal ng kuryente ay maaaring magdulot ng pagsabog o pagyelo ng mga tubo. Kinakailangang magkaroon ng mabilis na tugon sa ganitong pangyayari upang maging ligtas ang mga tirahan at gusali. Panlima, pinsala ng usok. Ito ay ang matinding pinsalang dulot ng apoy mula sa tuyong bakas ng usok hanggang sa maging malagkit at mahirap tanggalin ang mga tira o residue nito. Pang-anim, pinsala ng yelo. Bagamat bihira magkaroon ng yelo, maaari pa rin nitong masira ang panlabas na bahagi ng gusali na kadalasang inaayos ang mga gasgas, bitak o yuping na idudulot nito. Pang-pito, pinsala sa mga gamit. Ang anumang uri ng sakuna ay maaaring magdulot ng pagkasira ng mga gamit sa gusali. Kinakailangang linisin ng mga profesional ang mga bagay na maaari pang maibalik sa kasalukuyang ayos, ngunit hindi tayo makasisiguradong ang lahat ay maisasalba ng mga ito. Pang-walo, kontaminasyon. Ang mga makatubig na sakuna ay mabilis makapagdala ng iba't ibang mga contaminant tulad ng virus, bakterya at amag. Nag-iisang paraan lamang ang dekontaminasyon upang mapanatiling ligtas ang mga tao pagkatapos ng baha. Pang-siyam, asbestos. Kadalasang nakapagdudulot ng asbestos ang kahit anong sakunang nakasisira sa estruktura o pagkakagawa ng isang gusaling itinayo bago ang taong 1978. Nakapagdudulot ito ng problemang pangkalusugan sakaling madurog ito. Ang pinakahuling halimbawa natin ng problemang naidudulot ng sakuna ay ang pag-apaw ng dumi. Isa sa may pinakamabahong dulot ng sakuna ang pag-apaw ng dumi sa mga imbornal na kung saan ay nakapagkakalat din ng maraming mapapanganib na mikrobyo sa isang lugar. Upang matugunan ito, ang paglilinis ng mga imbornal kalakip ng dekontaminasyon ay makapagbabalik ng kalinisan at kaligtasan ng gusali. O ngayon, alam nyo na ba ang mga problemang maaari nyong harapin kapag hindi na isagawa ng maayos ang disaster risk management? Nakikita na natin ngayon ang kahalagahan ng paghahanda sa mga sakuna upang hindi dumami at mas lumala pa ang kakailanganin nating asikasuhin kapag hindi naagapan ito. Atin namang tatalakayin sa susunod na video ang iba't ibang infrastrukturang nangangailangan ng proteksyon laban sa sakuna at ang karaniwang emergency sa panahong ito. Kita-kits! Paalam!